Ako po si Nanding, Sir Neb. May naging karanasan kami noon nung maliit pa yung bunsong anak namin ni Gemma na si Nonoy. 3 years old pa lang siya at 12 years old pa lang noon yung panganay namin na si Jerry. Masasabi kong nakakatakot at puno talaga ng kababalaghan yung karanasang yun, lalo na ng bunso ko. Kaya gusto ko ring maibahagi sa inyo. Mismong si Nonoy ko nga na malaki na ngayon ay hindi makapaniwala nang ikwento namin sa kanya yung karanasan niyang yun. Maliit pa kasi siya nun, kaya hindi na niya matandaan. Nung mga panahon na yon, bagong lipat pa lang kami rito sa lugar namin sa Cabuyao, Laguna. Meron kaming lumang desktop computer nun at madalas ay ginagamit yon ng mga anak namin sa eskwela at paglalaro ng kung ano-anong games doon. Dahil 12 years old na nga yung panganay namin, kaya siya yung laging nagbabantay kay Nonoy. Ako kasi may trabaho. 5 AM pa lang ay umaalis na ako sa bahay at 2 PM naman ako umuuwi. Minsan 5 PM kapag may overtime. Tapos yung asawa ko humahango ng kakanin sa tiyahin niya sa kabilang bayan. Tapos ilalako niya sa lugar namin. Pero ilang oras lang naman yun. At sa mga oras na yon ay inihahabilin namin yung 2 bata sa biyenan ko. Nakatabing bahay lang namin. Kapag pauwi na ako, nakagawian ko ng dumaan sa tindahan ni Arman para bumili muna ng yosi bago dumiretso sa bahay. Kadalasan yung bunso kong si Nonoy ay natatanaw na ako sa bintana. Doon kasi nakapwesto yung desktop computer. Kaya kapag nakita na ako ay tatakbo na ito palabas ng bahay at pupuntahan ako sa tindahan. Laging ganoon yung routine namin. Minsan naman naaabutan ko na yung magkapatid sa paglalaro sa labas ng bahay namin. Doon lang sa harapan, kaya kitang-kita pag parating na ako. Sumasalubong agad sila sa akin. Tapos syempre magpapabili. Alam nyo naman yung mga bata kapag nasa tindahan. Hindi maiwasan na magtuturo. Napansin ko lang kay Nonoy na kapag napapatingin sa loob ng tindahan, laging nginingitian yung tindero. Pagtingin ko naman sa tindero, hindi naman nakatingin sa kanya. Hindi rin siya nilalaro o kinakausap man lang. Medyo may kasupladuhan kasi yung si Arman, pero mabait naman. Nauutangan nga namin at minsan medyo natatagalan kaming magbayad. Pero hindi kami kinukompronta ni hindi kami sinisingil. Sadya lang sigurong hindi pala kibo. Nung nasa bahay na ako, kinausap ko si Gemma. Sabi ko mukhang magaan ang loob ng anak naming si Nonoy kay Arman. Lagi kasi nitong nginingitian. Minsan tinatawanan pa nga. Sumang-ayon naman yung misis ko, Sir Neb. Mabait daw kasi si Arman at minsan ay binibigyan nito ng candy si Nonoy kapag bumibili sila roon. Naisip ko kaya siguro ganun. Kaya lagi itong nginingitian ng anak ko. Akala niya ay kada punta sa tindahan, bibigyan siya nito ng candy. Ang pinagtataka ko lang, bakit parang hindi naman siya nito pinapansin kapag ako yung kasamang nabili? Nakapag-isip tuloy ako ng hindi maganda. Na baka itong si Arman may gusto sa asawa ko. Kaya kapag sila ang bumibili ay binibigyan ng candy si Nonoy. Nagpapa-impress kumbaga. Binatukan ako ni Gemma at sabi wag daw akong mag-iisip ng ganun. May edad na si Arman at sa tingin daw niya ay sadyang mabait lang ito. Baka pag tumitingin ako, nasasakto lang na hindi ito nakatingin kay Nonoy. Kaya hindi ko nakikitang nginingitian din yung bata. Wag ko na raw bigyan ng kulay at palakihin pa ang maliit na bagay na yon. Hindi na ako kumibo. Kasi mukhang tama naman si Mrs. Baka ako lang ang nag-iisip ng hindi maganda. Isa pa kaya nga raw tumandang binata si Arman dahil sa sobrang pihikan nito sa babae. Natawa na lang ako kasi nga nag-isip ako ng masama. Lumipas ang ilang araw. Bigla ako nabakante sa trabaho. Nawalan kasi ng materyales sa production, kaya hindi na muna kami pinapasok ng bisor namin. 1 linggo rin yun kaya ang laking kawalan sa pinansyal naming pangangailangan. Ang ginawa ng misis ko ay umaga't hapon na muna siya naglalako ng kakanin at ako na lang muna ang pinagbantay niya sa mga bata. Para naman daw hindi namin masyadong maramdaman yung 1 linggong kita na mawawala sa amin. Noon lang ako nabakante sa trabaho ng ganun katagal, kaya inip na inip ako.
Lagi akong tumatambay sa harap ng bahay namin habang yung dalawa kong anak ay lagi namang naglalaro sa computer. Minsan ay naglalaro din sila sa labas pero mas madalas talaga sa computer. Tuwing bibili ako sa tindahan ay lagi ko ring kabuntot si Nonoy para magpabili. Noon ko na kumpirma na binibigyan pala talaga ni Arman ng candy yung anak ko. Naaalala raw kasi niya yung pamangkin niyang nasa ibang bansa na ngayon. Tulad lang daw ito ni Nonoy nung huli niyang makita. Kaya pala si Nonoy ay lagi siyang nginingitian at tinuturo pa nga. Natawa pa nga ako nung marinig ko si Nonoy na nagsalita ng "Angman." Sabi ko, "Aba, kilala mo na si Kuya Arman ah." Kuya ang tawag ko dun sa tindero kapag kinakausap ko siya. Halata naman kasi na mas matanda siya sa amin ng asawa ko. Pagkasabi ni Nonoy ng Angman ay sabay turo nito sa loob ng tindahan. Ibig sabihin lang noon ay si Arman talaga ang tinatawanan niya at tinuturo sa loob. Kaya nakampante na ako. Pati si Arman natuwa rin. Hindi pa raw kasi mabigkas ng maayos ni Nonoy yung pangalan niya. Medyo bulol pa. Ang nabibigkas pa lang ng bunso ko ng tuwid at malinaw ay mama at papa. Nung paalis na kami sa tindahan ay panay pa rin ang lingon ni Nonoy. Tapos nakatawa pa rin siya at tinuturo pa rin ang loob. Nasabi ko tuloy sa sarili ko, ano ba naman tong anak ko? Nasobrahan yata sa pagkagiliw doon sa tindero. Kahit paalis na kami ay sige pa rin yung lingon niya. Paglingon ko naman kay Arman ay nakatalikod na ito. Pero yung bunso ko nakatawa pa rin sa kanya. Medyo na-weirdohan na tuloy ako sa anak ko. Pagdating ng asawa ko mula sa pagtitinda ng kakanin, kinuwento ko agad sa kanya na nabibigkas na pala ni Nonoy yung pangalan ni Arman. Sabi naman ng misis ko oo raw. Narinig na rin niya isang beses. Tapos sinabi ko rin yung napansin ko na kahit nakatalikod na si Arman ay nakangiti pa rin si Nonoy sa kanya. Tinuturo pa nga rin. Natigilan yung asawa ko at napaisip din siya. Bakit nga raw kaya ganoon? Nung sumunod na araw, inobserbahan ko pa si Nonoy. Ganun pa rin ang gawa niya. Pero kahit hindi talaga nakatingin si Arman at may ibang bumibili sa tindahan, ay panay pa rin ang tawa ni Nonoy sa loob. Parang hindi na si Arman ang tinatawanan niya. Nagsimula na akong matakot dahil wala namang ibang kasama yung tindero sa tindahan niya. Nag-iisa na lang siya sa buhay. Pumasok agad sa isip ko na hindi kaya may iba pang nakikita ang anak ko sa loob ng tindahan. Ayokong mag-isip ng nakakatakot, Sir Neb, pero hindi ko maiwasan na yun talaga ang maglaro sa isip ko habang tinitignan ko yung bunso ko na nakatingin pa rin sa loob ng tindahan at nakatawa. Pilit kong inalis sa isip ko yung pag-iisip ng kababalaghan. Hanggang isang araw, uutusan ko sanang bumili ng toyo sa tindahan yung panganay kong si Jerry. Pero naalala kong nagpaalam nga pala ito na magpa-practice ng basketball sa court. Kaya ako na lang yung lumabas para bumili. Si Nonoy noon ay nasa harap ng computer. Hinayaan ko siyang magpindot-pindot doon para malibang. Paglabas ko ng bahay ay tumayo naman ito agad at sumunod sa akin. Hinayaan ko na lang. Inasahan ko na magpapabili na naman. Naabutan naming nagwawalis sa harap ng tindahan niya si Arman. Sabi niya saglit lang daw at dadaspanin niya lang yung mga kalat. Okay lang naman sa akin. Hindi naman ako nagmamadali. Pero Sir Neb, habang hinihintay namin na matapos si Arman sa ginagawa niya, bigla na namang nagsalita si Nonoy ng Angman. Kinilabutan ako dahil hindi naman siya kay Arman nakatingin, kundi sa loob ng tindahan. Sabi ko sa anak ko, "Ayan si Kuya Arman ah, wala naman sa loob ng tindahan." Tumawa pa si Arman at sabi niya akala raw siguro ni Nonoy ay nasa loob siya ng tindahan, kaya tinatawag siya nito at doon nakatingin. Tapos bigla na lang umiyak si Nonoy
habang tinuturo yung tindahan. Nagkatinginan kami ni Arman kasi hindi namin alam kung bakit biglang umiyak yung anak ko. Nagmadali nang pumasok sa loob ng tindahan niya si Arman para pagbilan ako. Si Nonoy naman patuloy kong pinapatahan at tinatanong kung ano bang iniiyak niya. Bakit bigla na lang siyang umiyak? Wala siyang ibang sinabi kundi Angman. Hindi naman siya inaano ni Arman. Kung wala ako roon baka isipin ko pa na pinagalitan siya nito o pinalo kaya siya umiyak. Pero hindi Sir Neb. Andoon ako at kitang kita ko naman na laging maayos ang pakikitungo sa kanya ng tindero at wala nga itong ginagawa kundi nagwawalis lang. Ni hindi pa nga siya nito binati dahil minamadali nga niya yung pagwawalis at bibili ako. Kaya takang-taka talaga ako kung bakit biglang umiyak si Nonoy. Nagpabuhat pa siya sa akin. Nung buhatin ko ay isinandal ko yung ulo niya sa balikat ko. Tinatakpan ni Nonoy yung mga mata niya. Para bang may iniiwasan siyang makita. Lumikot na naman tuloy yung imahinasyon ko. Naisip ko na baka nga may nakikita ang anak ko na hindi namin nakikita ni Arman doon. Baka nga may multo sa loob ng tindahan. Ayoko namang tanungin si Arman tungkol sa multo kasi baka masamain niya. Nung sabihin ko sa misis ko ang pangyayaring yon ay nagtaka rin siya. Hindi naman daw kaya nakagat ng insekto o langgam kaya biglang umiyak. Hindi kako, dahil pinipikit nga niya yung mga mata niya at tinatakpan ng kamay kahit nakasubsob na sa balikat ko. Pero bago yon ay doon ito nakatingin sa loob ng tindahan ni Arman at binibigkas nga nito yung pangalan ni Arman. Baka naman daw nakita nito sa loob ng tindahan yung doppelganger ni Arman. Tapos nakakatakot yung itsura kaya natakot si Nonoy. Pareho kaming hindi sigurado sa mga sinasabi namin Sir Neb. Puro baka lang dahil hindi pa naman talaga namin alam kung ano talaga ang totoong nangyari kay Nonoy at ano ba yung nakita niya. Maya-maya ay naisip ng asawa ko, ano raw kaya kung patignan namin sa albularyo yung anak namin. Sumang-ayon ako, maghahanap ako ng albularyo. Mabuti na rin yung malaman namin kesa naghuhulaan kaming mag-asawa kung ano ba talaga ang nakikita ng bunso namin. Baka may third eye nga ito. Posibleng may nakikita siyang nilalang na hindi namin nakikita. Nung araw na yon, usapan namin ni Gemma na aalis ako para maghanap ng albularyong titingin kay Nonoy. Kaso bigla namang bumuhos yung ulan kaya hindi ako nakalabas. Nag-usap na lang muna kami sa sala habang pinapanood namin yung dalawang bata na naglalaro sa computer. Sa gitna ng pag-uusap namin Sir Neb, biglang natuon yung atensyon ko sa nilalaro ng magkapatid. Maliit na version siya noong game na Hangman. Yun bang kapag hindi mo nasagot ng mabilis yung mga tanong, ang mangyayari ay mabibigti yung lalaking nasa screen. Ang weird nga nung laro na yon. Bigla akong napaisip Sir Neb. Binanggit ko ng magkakasunod yung Arman, Angman at Hangman. Tapos bigla akong kinilabutan. Tinanong ako nung asawa ko kung anong nangyari. Bakit bigla raw akong nawalan ng kibo? Sinabi ko sa kanya kung ano yung naiisip ko. Posible ka ako na hindi ang pangalan ni Arman ang binibigkas ni Nonoy kapag nagsasalita ito ng Angman at tumuturo sa loob ng tindahan. Ano raw kung ganun? Napalunok ako bago ko nasabi sa kanya na baka yung nilalaro nilang Hangman. Kasi yun palagi yung nilalaro nilang magkapatid. Tinuro ko pa sa misis ko yung itsura ng Hangman sa game. Nakabigti. Hindi kaya may nakikita si Nonoy na nakabigti sa loob ng tindahan ni Arman? Natakot din yung misis ko. Saglit siyang nag-isip. Pero ang sabi niya, kung yan nga ang nakikita ni Nonoy doon, bakit nung una ay lagi itong tumatawa at nung huli na lang na biglang umiyak? Hindi ko rin alam ang sagot sa tanong niya, kaya nagpasya ako na
Kakausapin ko muna si Arman. Itatanong ko sa kanya kung ano ba yung history ng tindahan niya. Kung may nagpakamatay ba o ano. Hindi na siguro ako magingiming magtanong. Baka naman kasi may nangyaring ang hindi maganda sa loob ng tindahan. Kaya ganoon na may nagpapakita na nakabigti. Baka may nagpakamatay. Hindi namin malalaman ang totoo kung hindi kami mag-uusisa. Nung medyo tumila na yung ulan, ay nagpunta na ako sa tindahan. Sakto naman na walang bumibili dahil katatapos lang nga ng ulan. Magandang pagkakataon yon para kausapin si Arman. Kahit hindi ko alam kung paano ko sisimulan na kausapin siya sa ganoong topic. Hindi ko kasi sigurado kung magiging open siya o baka ikagalit niya. Pero para sa ikatatahimik naming mag-asawa, ay desidido na akong magtanong kahit ano pang maging reaksyon niya. Bumili muna ako ng yosi. Tapos tinanong ko siya kung meron bang nangyaring hindi maganda sa tindahan niya noong araw. Hindi agad sumagot si Arman. Napakunot pa nga ng noo. Tanong din yung sinagot niya sa akin. Bakit daw? Meron daw bang problema? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko na sa kanya na naghihinala kaming mag-asawa na may nakikita si Nonoy na nakabigti sa loob ng tindahan niya. Dahil nga yung inakala naming pangalan niya na binibigkas nitong Angman ay posibleng Hangman pala na lagi nitong nilalaro. Pwedeng nakikita nito sa tindahan niya yung nakikita niya sa computer, kaya lagi nitong tinuturo. Siguro ka ako sa simula ay natatawa pa ito dahil akala niya ay laro pa rin yun. Pero baka natakot na nung huli. Baka iba na yung nakikita niyang itsura kaya umiyak. Natawa si Arman sa sinabi ko, pero sumeryoso rin yung mukha niya at sabi niya sa tagal daw niyang nakatira doon at nakatayo yung tindahan niya ay wala naman daw hindi magandang nangyari tulad ng iniisip namin. Mula nang mabili niya yung lupa at maipatayo yung tindahan ay hindi pa siya nakakita ng kahit anong klaseng multo o kakatwang nilalang kahit pa napapaligiran ng naglalakihang puno yung tindahan. Pero Sir Neb, biglang may naalala si Arman. Nung bagong tayo lang daw yung tindahan niya, mga ilang taon na rin daw ang nakakaraan. Meron daw siyang naging suki na tinanong din siya kung may nagpakamatay ba sa tindahan niya. Yun daw suki niyang nagtanong, may nakikita raw na kaluluwang nakabigti roon. May third eye daw kasi yung suki niyang yun, kaso lumipat na ng bahay. Ayun nga, noon ko natiyak na yun na nga siguro yung nakikita ng anak ko kung ano yung nakita ng dating suki ni Arman. Binalik ko naman kay Arman ang tanong niya kung siya ba ay hindi natatakot. Umiling siya kasi wala nga raw siyang nakikita. Yung mga may third eye lang daw siguro. At isa pa, wala siyang alam na may ganoong pangyayari sa loob ng tindahan niya. Kaya sigurado siyang wala. Nung mga oras na yon, Sir Neb, medyo napapaisip ako. Para kasing nag-aalala si Arman. Siyempre kapag nga naman kumalat ang kwentong ito sa lugar namin, baka wala nang bumili sa tindahan niya. Nung umuwi ako sa bahay, kinausap ko ulit yung asawa ko. Sabi ko sa kanya sa tingin ko, hindi na kailangan patignan si Nonoy sa albularyo. Lumalabas na may nakikita talaga itong nakabitin sa loob ng tindahan ni Arman. Kasi hindi lang pala ito ang nakakita, kundi maging yung dating suki ni Arman. Hindi na nga lang dito nakatira, lumipat na raw. Pero ayon kay Arman, ay kaluluwang nakabigti ang nakikita nito. Malakas ang kutob ko, Sir Neb, na yun na din ang nakikita ng anak namin. Maaring may third eye si Nonoy, kaya ganoon. Mas maigi kung hindi na lang namin ito papupuntahin sa tindahan. Sabi naman ni Gemma, hindi maiiwasan na hindi makarating sa tindahan si Nonoy. Tama siya, kasi sa tuwing pupunta ako sa tindahan o kahit si Jerry ang uutusan ko, ay sumusunod lagi si Nonoy. Hanggang isang gabi, ginising ako ng asawa ko. Nilalagnat daw ang bunso namin. Tapos laging binabanggit yung salitang Angman. Kahit napainom na namin ng gamot,
ay ganoon pa rin. Nabahala kami dahil sa pagbabanggit nito ng angman. Naisip ko na baka hanggang sa bahay namin ay sinusundan na siya ng kaluluwa sa tindahan. Dahil doon ay hindi na ako nagdalawang isip na tumawag ng albularyo. Wala akong kilalang albularyo nun, kaya nagpatulong ako sa kumpare ko na maghanap. Meron naman kaming nakita. May kalayuan nga lang ang bahay nito sa amin, pero ayos lang. Dahil naisama pa rin namin ito. Nung makita niya si Nonoy, ay hiniling din niya na makita yung tindahan. Pumayag naman si Arman na makita ng albularyo ang loob ng tindahan niya. Inikot ng albularyo ang bawat sulok. Sinabi niya sa amin na may mabigat na presensya nga roon. Pero hindi niya matukoy kung anong klase ito. Kung multo raw ay tiyak na makikita niya. Ang pinagtataka niya ay kung bakit hindi niya ito makita at matukoy. Pinasara niya saglit yung tindahan, kahit daw kalahating oras lang. Nag-aalangan man ay napapayag pa rin namin si Arman. Yung kalahating oras na yon ay ginugol ng albularyo sa pag-oorasyon. Ang ginawa raw niyang orasyon ay pagtataboy sa masamang espiritu. Bumalik siya sa bahay namin. Sabi niya ang tanging maitutulong niya kay Nonoy ay ang isara ang third eye nito. Sa gayong paraan ay hindi na nito makikita ang kung sino mang nilalang sa loob ng tindahan o kahit saan pa mang lugar. Hindi na siya magagambala ng masasamang espiritu. Nung pauwi na yung albularyo ay dinaanan pa nito yung tindahan. Pinayuhan niya si Arman na pabendisyonan din ito kasi ang palagay niya raw ay isang lumang kaluluwa ang naninirahan sa tindahan ni Arman. Posibleng pinatay o nagpakamatay ito sa eksaktong lugar na yon. May suspetsa nga yung albularyo na baka raw panahon pa ng hapon nang mamatay ang taong yon. Posibleng merong puno doon kung saan tinayo yung tindahan. Sumunod naman si Arman sa payo ng albularyo. Pinabindisyonan niya dahil ayaw niya na katakutan yung tindahan niya. Kami naman Sir Neb, kahit na naisara na yung third eye ni Nonoy, hanggat maaari ay iniiwasan pa rin namin na magpunta ito sa tindahan. Mula noon, umokay naman na si Nonoy. Nakabuti ang pagpapasara namin ng third eye niya. Hindi na talaga siya nakakita ng kahit anong nilalang na hindi namin nakikita. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig dito sa Pinoy Creepypasta. Magbabahagi lang po ako ng kwento na nangyari sa amin ng asawa ko. Ako po si Troy at ang asawa ko naman ay si Inday. 6 na taon na kaming nagsasama pero wala pa rin kaming anak. Kahit ganoon ay masaya pa rin naman kami. Hindi kami tumitigil ng kakadasal na sana isang araw ay biyayaan din kami ng kahit isang anak lang. Ang tanging pinagkukunan namin ng kabuhayan ay yung tindahan namin sa harap ng bahay. Maliit na sari-sari store yun, kung saan dun din namin nilalapag sa harap ng tindahan yung mga paninda naming mga sariwang gulay at prutas. Nag-iisa lang kaming tindahan sa lugar namin, Sir Neb. Medyo liblib na bahagi na kasi yun ng probinsya. Ang kasunod na tindahan ay malayo na, kaya lahat ng nasa loob ng baryo ay sa amin bumibili. Pero syempre hindi naman ganoon karami ang naninirahan sa baryo. Layo-layo pa yung mga kabahayan. Kaya yung kita namin ay sapat lang din para sa araw-araw naming gastusin. Tahimik at mabagal yung pag-usad ng buhay. Pero kontento kaming manirahan doon. Siguro dahil yun na talaga yung nakagisnan at nakasanayan namin. Hanggang isang araw ay dumating sa baryo ang isang bagong kapitbahay. Una namin siyang nakita nung bumili siya sa tindahan namin. Yung pangalan niya ay Liway. Siya mismo yung naunang nagpakilala sa amin at nagsabi na bagong lipat nga lang siya. Pero bukod sa pagsabi ng pangalan niya, ay wala nang ibang impormasyon tungkol sa kanya ang binigay sa amin ni Liway. Sinubukan ng asawa ko na mag-usisa pa tungkol sa kanya.
pero hindi na siya sumagot. Yumuko na lang. Halatang iniiwasan na makipagkwentuhan. Bumili lang siya ng delata tapos umalis na. Ni hindi man namin alam kung saan banda siya roon nakatira. Wala naman akong alam na paupahan sa baryo. Basta ang sabi lang niya ay bagong lipat siya sa baryo. Sabi ko kay Inday, hayaan na niya. Huwag na siyang magtatanong ulit dahil baka may pinagdadaanan yung tao. Lalo na at buntis. Baka iniwan pala ng asawa o ano. Hintayin na lang namin na kusa itong magkwento. Siguro kapag napalagay na yung loob sa amin. Unang kita pa lang naman namin sa kanya. Kaya siguro ganoon. Mailap pa. Nung gabing yon, habang nakahiga na kami at kasalukuyang nagkukwentuhan ng asawa ko pampaantok, biglang nakarinig kami ng alulong ng aso. Matagal na panahon na mula nang huli kaming makarinig ng alulong, kaya kinabahan kami. Alam namin na may pinapahiwatig yon. Sabi kasi ng tiyuhin naming albularyo, isa raw yung indikasyon na may umaaligid na aswang sa malapit. Hindi na kami nakagalaw dahil sa sobrang takot. Hindi kami bumangon. Nanatili lang kaming nakikiramdam. Habang yung aso ay sige lang din sa pag-alulong. Naalala ko na may bagong lipat nga pala sa lugar namin na buntis. Baka yun ang dahilan ng pag-alulong ng aso. Tiyak na pinupunterya na ito ng aswang. Sinang-ayunan naman ako ng asawa ko. Yun nga rin daw ang naiisip niya. Sabi ko sa kanya, pag bumili ulit yun sa tindahan bukas, ay bibigyan namin ng pangontra. Meron kasi kaming langis noon na galing sa tiyuhin namin. Binigay sa amin yon nung minsang dalawin namin. Para raw may pangontra kami sa mga aswang. Kasi nasa liblib kami at naniniwala siya na hindi malayong may manirahang aswang sa lugar namin. Kinabukasan nga ay bumili ulit sa amin si Buntis. Tinanong siya ng asawa ko kung narinig ba niya yung alulong ng aso kagabi. Tumango siya. Ang kasunod na tanong ni Inday ay kung hindi raw ba siya natatakot. Umiling si Liway, Sir Neb, at sabi kaya raw niyang protektahan ang sarili niya. Napakibit balikat na lang yung asawa ko. Naalala niya yung langis na ibibigay namin dito. Nagsalin kami noon sa maliit na bote. Sadyang inihanda na namin para iaabot na lang namin kay Liway. Pinakuha sa akin ng asawa ko. Patalikod na noon si Liway nung tawagin siya ng asawa ko at inabot ang maliit na bote ng langis. Sinabi niya kay Buntis na pangontra yon sa aswang mula sa tiyuhin naming albularyo. Makakatulong ito para maprotektahan din yung sanggol sa tiyan niya. Hindi ko alam kung nabigla ba o nahihiya si Liway na kunin yung langis. Parang nagdadalawang isip yung ekspresyon ng mukha niya. Pero pinilit ni Inday sa kamay niya at tiniyak na libre yon. Hindi kailangan bayaran. Napatango-tango si Liway at nagpasalamat bago tuluyang umalis. Habang lumalakad palayo si Liway ay napabuntong hininga yung asawa ko. Sabi niya mabuti pa raw si Liway. Ilang buwan na lang siguro at manganganak na ito. Magkakaroon ng anak. Alam ko ang pinupunto ng asawa ko, Sir Neb. Gustong gusto na kasi niya na magkaroon kami ng anak. Inakbayan ko na lang siya at sabi ko kung ano ang plano ng Diyos para sa aming dalawa ay yun ang masusunod at tatanggapin namin ng buong puso. Yumakap siya sa akin at sabi hindi lang talaga niya maiwasan na mainggit. Napansin namin na mula talaga nang dumating si Liway sa baryo ay hindi na tumigil yung mga aso kakaalulong tuwing gabi. Kaya nababahala na rin kami. Yung isang suki namin sa tindahan na si Aling Linda ay narinig kong nakikipagkwentuhan sa asawa ko habang nagsisibak ako ng kahoy sa gilid ng tindahan. Narinig kong pinag-uusapan nila ang tungkol sa aswang. Sabi ni Aling Linda, asahan na raw namin na isang araw ay may mabibiktima ng aswang sa baryo namin. Nabanggit ni Inday kay Aling Linda yung bagong lipat na buntis. Tiyak daw na
ito ang kinukursunada ng aswang. Nakita kong napakunot ang noo ng matanda dahil hindi pa raw niya nakikilala o nakikita man lang yung sinasabi ni Inday na buntis. Sabi naman ng asawa ko ay makikilala rin niya yon. Baka isang beses ay makasabay pa nito sa pagbili sa tindahan namin. Hindi nga nagkamali yung matandang babae, Sir Neb, sa sinabi nito na isang araw ay may mabibiktima ang aswang sa baryo. Dahil makalipas nga ang 2 araw ay bumulaga ang balitang may inatake raw ng aswang sa loob ng gubat. Muntik na nga raw hindi nakatakas yung lalaki. Tapos yung isang yon ay nasundan pa ng isa. Babae naman na hinihinalang buntis. Nagising na lang daw sila ng asawa niya na may malaking baboy ramo sa loob ng kwarto. Hinabol daw ng itak yung baboy ramo at nung nakalayo na ay nag-anyong tao ito. Tapos tumakbo na sa loob ng gubat at hindi na ulit nakita. Pareho kong kilala yung 2 biktima. Yung lalaki ay dati kong kaeskwela. Yung babae naman anak ng kapitbahay namin. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagpasya ang namumuno sa amin na bumuo ng grupo ng mga magroronda. Bilang pakikisama sa mga kababaryo ay nagpalista rin ako sa grupo. Ayaw ng asawa ko pero sabi ko kailangan dahil ilan lang ba kaming mga kalalakihan doon. Kailangan naming makipagtulungan sa mga kababaryo namin para sa ikatatahimik nito. Kaming mga kalalakihan sa baryo, magkakasama kaming nanguha ng mga kawayang gagamitin namin. Tapos ay sama-sama rin kami sa paggawa ng sibat doon sa kubo ng namumuno sa amin. Habang gumagawa ng sibat ay tungkol sa aswang ang pinag-uusapan namin. Hindi ko maiwasan na mabanggit si Liway. Pero nagtaka ako dahil walang nakakakilala sa kanya. Inilarawan ko pa siya sa mga kasama ko. Sabi nila baka hindi lang nila napapansin kasi nga layo-layo naman yung mga bahay sa baryo. At nung panahon na yon sa lugar namin ay hindi uso yung pagtambay-tambay sa labas. Kundi nasa loob ng bahay ay nasa trabaho sa bukid ang mga taga-baryo o kaya ay nasa trabaho sa dagat. Ang hinala ni Ka Fermin, baka ang buntis na sinasabi ko ay doon nakatira sa dating bahay ni Aling Mameng. Si Aling Mameng kasi ay lumipat na ng tirahan. Sabi ay may apo raw itong babae at yun daw ang titira sa nabakanting bahay nito sa baryo. Baka raw si Liway na nga ang tinutukoy na apo nito. Sabi pa nila siguro ay si Liway ang sinundan ng aswang sa baryo dahil nga nagdadalang tao ito. Kaya ayun, nakapambiktima pa ng iba rito. Dapat daw ay mahuli namin yung aswang sa lalong madaling panahon bago pa madagdagan ang biktima nito o bago pa nito mabiktima ang sinasabi kong buntis na si Liway. Nung gabi ring yon ay naghanda na ako para sa pagsama sa mga magroronda. Binilinan ko si Inday na isaradong mabuti ang pinto at mga bintana. Tapos ay umalis na ako at tinungo yung tagpuan namin ng mga kasama ko. Pagdating sa gubat ay naghati-hati kami ng grupo para masuyod namin yung bawat sulok. Akala talaga namin ay walang mangyayari sa pagroronda nung gabing yon. Nung bigla na lang may matanaw kaming paggalaw ng mga dahon sa di kalayuan. Tapos biglang may tumakbo mula roon. Nagkatinginan kami ng kasama ko. Nagmamadali naming pinuntahan yung banda kung saan namin nakita yung tumakbo. Hindi ko masabi kung babae o lalaki yung nakita ko, Sir Neb. Sobrang bilis kasi. Sabi sa akin ng kasama ko, tsak na yun na yung aswang na hinahanap namin. Hinanap pa namin mabuti. Sinabihan din namin ng iba pa naming kasamahan kung saang direksyon tumakbo ang hinihinala naming aswang. Ang tingin ko ay walang suot. Masyado kasing madilim sa parting yon ng gubat at naging mabilis din ang pangyayari. Kaya parang dumaan lang sa mga mata namin. Naging masigasig pa kami sa paghahanap
Halos masuyod na namin yung buong gubat, pero hindi na namin ulit ito nakita. Baka nagtago na kung saang lunggaman ito nagtatago. Maya-maya ay narinig namin ang sigaw ng isa sa mga kasamahan namin. Nakita daw niya. Dali-dali namin siyang pinuntahan. Sinibat daw niya pero hindi niya tinamaan. Sa tingin niya ay babae yung aswang. Mahaba raw yung buhok at walang damit. Kahit medyo malayo ang distansya niya sa pagkakakita rito, ay sigurado siyang aswang ang nakita niya. Dahil doon ay lalo pa kaming nagpursige sa paghahanap. Para sa akin ang gabing yon ay masyadong maaksyon. Para kaming pinaglalaruan ng aswang. Nagpapakita pero mabilis din kaming tinatakasan. Takbo roon, takbo rito ang nangyayari. May mga pagkakataon pang nagpapalipad ng mga sibat yung mga kasamahan ko kapag inaakala nilang nagtatago sa likod ng puno o mga halaman yung aswang. Pero wala naman silang tinatamaan. Nung mapagod na kami, ay nagpasya na kaming umuwi na lang. At bukas ng gabi na ulit ipagpatuloy ang pagroronda namin. Dahil sa pagod ay hindi ko na naikwento sa asawa ko ang nangyari sa pagroronda. Nakatulog na agad ako. Kinabukasan, habang magkasalo kaming kumakain ng almusal, ay tsaka siya nag-usisa sa nangyari sa ginawa naming pagroronda. Idinetalye ko pa sa kanya ang lahat ng nangyari. Sa tingin ko ay pinaglaruan lang kami ng aswang kagabi. Matapos marinig yon, ay may kinwento sa akin si Inday. Habang hinihintay daw niya ako, ay hindi siya makatulog, kaya patayo-tayo siya at pasilip-silip sa bintana. Tapos maya-maya raw ay may narinig siyang kumakaluskos na parang malapit sa tindahan namin. Kaya sumilip siya sa bintana at inilawan niya ng flashlight. Kinilabutan daw siya dahil nakita niyang may lumabas mula roon. Kaso sobrang bilis daw, nawala agad sa paningin niya. Natakot ako para sa asawa ko at napaisip din kung ilang aswang ba ang nasa baryo namin. Dahil may nakita kami sa gubat at kung totoo ang hinala ni Inday na aswang ang nakita niya, ibig sabihin ay hindi lang isa ang aswang na nakapasok sa baryo. Sabi pa ni Inday, mabuti na lang at hawak niya yung langis. Alam niyang naproteksyonan siya noon mula sa aswang na nagtangkang lumapit sa kanya. Kung totoo ang hinala niyang siya ang punterya, kaya ito nagtago sa madilim na bahagi ng saradong tindahan namin. Biglang may sumagi sa utak ko. Naghinala ako na baka buntis ang asawa ko. Dahil tinangka siyang lapitan ng aswang. Kaya sabi ko bukas na bukas din ay magpapulso siya sa kapitbahay naming hilot kung nagdadalang tao siya. Yung takot ng asawa ko sa aswang ay napalitan ng pagkasabik dahil sa pagdududa kong buntis siya. Ang hinala namin, Sir Neb, ay nakumpirma nung magpatingin kami sa hilot. Halos magtatalon ako sa tuwa nung sabihin ng hilot na nagdadalang tao si Inday. Dahil doon, hindi na muna ako sumama sa pagroronda. Mas pinili kong bantayan syempre yung asawa ko kaysa maghanap ng aswang sa labas. Naintindihan naman yun ng mga kasama ko. Isang gabi nga, tulog na si Inday. Ako naman naalimpungatan lang nung makarinig ako ng para bang mahinang pag-ungol. Parang hinihingal at nahihirapang huminga. Pinakinggan kong mabuti kung saan yun nanggagaling. Kinuha ko yung itak at flashlight at saka ako maingat na lumabas ng bahay. Sinundan ko ang pinanggagalingan nung naririnig ko. Hanggang sa matuntun ko yon sa likod ng tindahan namin malapit sa pintuan. Sininagan ko ng flashlight. Sir Neb, nakita ko si Liway. Nailawan ko yung mukha niya. Nakita ko siyang nakahandusay ng upo. Hawak niya yung tiyan niya at may sugat siya sa dibdib at balikat. Nag-aalala akong nilapitan siya at tinanong kung anong nangyari. Sabi niya tulungan ko raw siya
kasi hinabol daw siya ng aswang. Nakalmot nga raw siya sa dibdib at nakagat sa balikat. Naawa naman ako kaya tinulungan ko siyang makatayo. Tapos ay inalalayan ko siya sa paghakbang patungo sa loob ng bahay namin. Sa mga oras na yon ay nagising na rin pala si Inday. Nanlaki yung mga mata niya nung makita si Liway habang inaalalayan ko papasok ng bahay. Ang sabi ko ay inatake ng aswang kaya kailangan naming tulungan. Tinanong pa ni Inday si Liway kung hindi ba niya ginamit yung binigay naming langis bilang proteksyon. Hindi yun sinagot ni Liway. Gagamutin sana namin siyang mag-asawa o kaya ay tatawagin namin yung hilot dahil mas maalam ito sa dapat gawin sa nasugatang tulad niya. Pero pinigilan kami ni Liway. Sapat na raw na mapigilan niya ng tela ang pag-agos ng dugo. Hayaan na lang daw namin siyang makapagpahinga. Sinunod namin ang hiling ni Liway na makapagpahinga saglit sa upuan. Kami namang mag-asawa ay nasa pintuan at nag-uusap kung ano ang dapat naming gawin dahil mukhang malala ang sugat niya. Meron lang akong napansin sa sugat ni Liway, Sir Neb. Mukhang hindi galing sa kalmot o kagat ng aswang. Para kasing patusok. Medyo kinutuban ako ng hindi maganda. Lalo pa at nahuli ko itong nakatingin sa tiyan ng asawa ko. Hinawakan ko sa kamay si Inday. Sabi ko, doon na lang muna siya sa pintuan at wag lalapitan si Liway. May kukunin lang ako sa kwarto namin. Nagtaka yung asawa ko pero sinunod naman niya ako. Nanatili nga lang siyang nakatayo sa pintuan. Si Liway naman ay sinusundan lang ako ng tingin. Paglabas ko ng silid, dala ko na yung bote ng langis na bigay ng tiyuhin naming albularyo. Kapansin-pansin ang pag-iwas ni Liway ng tingin doon. Binigay ko yon kay Inday at yung susi ng tindahan. Sabi ko pumasok siya sa loob ng tindahan at huwag lalabas doon hanggat hindi ko sinasabi. Natakot na si Inday. Ano raw ba yung nangyayari? Sabi ko naman mamaya na ako magpapaliwanag. Nilingon ko si Liway. Ang sabi ko sandali lang at may kukunin lang kami sa tindahan. Hintayin niya muna kami roon. Tumango naman siya. Yung mga mata niya ay hindi mapigilang mapasulyap pa rin sa tiyan ng asawa ko. Nung makapasok na si Inday sa tindahan namin, ay sinabihan ko siyang ikandado yon sa loob at huwag bibitawan ang bote ng langis. Ako naman ay hawak pa rin yung itak. Iniisip ko kung anong gagawin ko. Hindi ako dapat magkamali. Babalikan ko na sana sa loob namin si Liway nang matanaw ko yung mga kasama ko sa pagroronda na paparating. Nag-usisa ako kung anong balita sa aswang. Sabi nila, natitiyak nilang napuruhan nila yung aswang. Natamaan daw ng sibat sa dibdib nito, pati na rin sa balikat. Malapitan yun, kaya alam nila. Kaso mailap talaga. Sobrang liksi. Kaya nagawa pa rin silang matakasan. Pero isa raw ang siguradong sigurado nila. Ang aswang na yon ay buntis. Kitang-kita nila. Kaya marahil ang sinasabi kong buntis na si Liway ay ang siya mismong aswang na gumagala at nang bibiktima sa baryo namin. Pinuntahan nga raw nila doon sa bahay ni Aling Mameng. Kaso wala naman ito roon. Nakakandado ang bahay. Kaya malamang ay hindi yun doon nakatira. Hindi yun ang sinasabing apo ni Aling Mameng na titira sa bakanting bahay nito. Pero sabi nila, bukas na lang nila itutuloy ang paghahanap dahil sigurado naman silang nanghihina na ito ngayon. Hindi ko napigilan ang paggapang ng kilabot sa katawan ko habang kinukwento nila ang buong pangyayari. Dahan-dahan akong napalingon sa bahay namin. Aalis na sana yung mga kasamahan ko nang senyasan ko sila na wag na munang umalis. Mahinang mahina ang boses ko nang sabihin ko sa kanilang
Si Liway ay nasa loob ng bahay namin. Biglang humigpit ang hawak nila sa mga sibat at papasukin na sana ang bahay. Nung biglang lumabas mula roon si Liway, mabilis siyang nakatakbo at sa isang iglap ay nawala sa paningin naming lahat. Tinangkapan ng iba na habulin siya pero nalito na sila kung saang direksyon nito tumakbo. Grabe yung pangyayaring yon, Sir Neb. Hindi ko akalain na yung dayong buntis na gusto naming protektahan sa aswang ay siya palang tunay na aswang. Siguro naamoy na rin niya yung baby sa tiyan ng asawa ko, kaya panay ang bili niya sa tindahan namin. Pakiramdam ko tuloy nauna pa niyang malaman ang pagdadalang tao ng asawa ko kaysa sa amin, at nung nasugatan siya ng mga nagroronda ay sa amin siya tumakbo dahil alam niya na may mabibiktima pa rin siya. Si Inday nga at ang unang sanggol namin. Mabuti na lang din at dumating yung mga nagroronda. Nakumpirma ko mula sa kanila ang hinala ko na aswang si Liway dahil dun sa kakaibang tingin niya sa tiyan ni Inday na parabang naghahanap ng tiyempo. Matagal ding pinag-usapan sa baryo ang pangyayaring yon. Siguro nga hanggang ngayon naaalala pa rin yun ng mga nakasama namin nung panahon na yon. Baka kinukwento rin nila sa iba ang naranasan naming yon. Ang kainaman lang ay hindi na rin nagpakita si Liway o nagparamdam man lang sa baryo namin. Maraming kwentong katatakutan na po akong nabasa at napakinggan dati pa. Yung iba pinaniwalaan ko. Yung iba naman ay medyo pinagdudahan ko. Pero isa lang ang sigurado ko, na minsan sa buhay natin ay makakaranas talaga tayo ng kababalaghan na nahihirapan tayong ipaliwanag. Ako po si Rodney, Sir Neb, at hayaan niyo sanang maibahagi ko sa inyo ang sarili kong karanasan sa kababalaghan. Nangyari po yan nung minsang magbakasyon ako sa probinsya, sa side ng papa ko sa norte. Unang beses ko yun na makarating doon. Sobrang nanibago ako sa kapaligiran kasi laking Maynila ako na may maingay na paligid. Dikit-dikit yung mga bahay at halos tabi-tabi rin yung mga tindahan. Pero doon sa probinsya, pakiramdam ko talaga nasa ibang mundo na ako. Kailangan pang maglakad ng malayo bago mo marating yung kasunod na bahay. Hindi na nga kapitbahay ang tawag doon kasi ang lalayo ng agwat. At nagkataon din na yung nag-iisang tindahan yata roon ang layo rin sa bahay ng lola ko. Sabi ni Lola Emma, kung tutuusin ay hindi naman nila masyadong kailangan ng tindahan sa lugar na yon dahil yung mga tao raw doon namimili na sa palengke ng mga pangunahing kailangan. Kapag may nakalimutan na lang ay tsaka lang sila bumibili sa tindahan, at kung siya raw ang tatanungin ay bihira naman na may makalimutan siyang bilhin dahil nililista niya yung mga dapat bilhin kapag araw na ng pamamalengke niya. Pero ako sa Maynila, sanay akong tumatambay sa tindahan, nagyoyosi o kaya naman umiinom ng debote, tapos nakikipagkwentuhan sa kung sino lang din ang abutan kong nakatambay doon. May katabi kasing bilyara ng tindahan doon sa amin sa Maynila. Minsan ay naglalaro rin ako, kaya nakasanayan ko talagang tumambay kasama yung mga barkada ko. Iyon siguro ang dahilan kaya hinahanap-hanap ko yung presensya ng isang tindahan doon sa lugar nila Lola. Kaso nga ayun, kailangan ko pang maglakad ng may kalayuan din para marating yon. Pero mukhang sinuwerte naman ako, Sir Neb, dahil nagkataon na ang bantay sa nag-iisang tindahan sa lugar na yon ay magandang dalaga. Ako naman hindi kagwapuhan, Sir Neb. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Kahit hindi ako chinito at maputi ay maraming nagkakagusto sa akin sa Maynila. Dahil kursunada ko talaga yung babaeng bantay, kaya nasabi ko sa sarili ko na okay lang kahit may kalayuan ng tindahan na yon. Magtsatsaga akong maglakad o kaya magja-jogging papunta dun para lang masilayan ko yung simpleng kagandahan ng probinsyanang yon. Mabait naman siya. Sa unang punta ko pa lang doon ay
nakipagkwentuhan na agad sa akin. At ang topic agad namin ay yung katatakutan. Marami raw engkanto sa lugar nila, kaya mag-iingat ako. Ang paborito raw kasing paglaruan ng mga engkanto ay yung mga tulad kong dayo. Hindi ko alam kung seryoso siya sa sinabi niya o tinatakot lang niya ako. Natawa na lang ako. Tapos nung makita niya akong natatawa, sabi niya okay lang daw kahit hindi ako maniwala. Basta mag-ingat na lang daw ako. Sabi ko naman hindi naman sa hindi ako naniniwala. Wala pa lang talaga akong karanasan sa mga ganoong klaseng nilalang. Kaya kahit papano ay may konti pa akong duda. Hindi pa 100% yung paniniwala ko. Nasa ganoon kaming pag-uusap nung mapansin kong hindi lang pala ako ang naka-standby doon. May isa pang nakatambay na lalaki. Sa tingin ko mas may edad siya sa akin. Nakaupo lang siya sa gilid ng tindahan at nakatingin sa akin. Medyo nailang ako sa tingin niya kaya tinanguan ko. Tumango rin naman siya. Naisip ko rin siguro kaya ganoon ang tingin niya ay dahil noon lang niya ako nakita roon. Para naman hindi ako mailang, nagpakilala ako sa kanya. Tapos inabot ko yung kamay ko. Nakakatawa nga dahil parang hindi niya alam ang gagawin nung iabot ko sa kanya yung kamay ko. Ang ginawa ko, ako na mismo yung humawak para makipagkamay sa kanya. Tapos ginaya na lang niya yung ginawa ko. Ang weird kasi, ang kapal ng hipo ko sa kamay niya. Tapos, ang lamig. Hindi niya binigay yung pangalan niya. Kaya tinawag ko na lang siyang kuya. Mukha naman kasi talagang mas matanda sa akin. Hindi ko na lang din kinausap. Ewan ko ba, pero naiilang talaga ako sa kanya. Tama si Lola. Madalang ang bumibili sa tindahan na yon. Siguro nga dahil binibili na ng mga taga roon yung pangangailangan nila sa palengke tulad ni Lola. Natanong ko tuloy sa dalaga na nakilala ko sa pangalang Tanya kung hindi ba nalulugi yung tindahan nila. Umiling siya. Hindi naman daw. Maliit lang naman ang puhunan. At kung walang bibili ay nandoon pa rin naman yung mga paninda. Isa pa hindi naman yun ang pangunahin nilang kinabubuhay. May bukid daw yung pamilya nila at ang nanay naman niya ay isang mananahi. Yung pagtatayo raw nila ng tindahan sa lugar ay parang tulong na lang din sa mga kababaryo nila. Kung may kailangang bilhin ang mga ito. Para raw hindi na magpunta ulit o bumalik sa palengke kapag may nakalimutan. Napatango-tango na lang ako. Yung lalaki namang nakatambay din doon, walang kibo. Parang mas trip lang niyang makinig sa kwentuhan namin ni Tanya. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatambay sa tindahan ni Tanya nung maisipan kong umuwi. Pag uwi ko, nag-aalala na pala si Lola Emma sa akin. Kanina pa raw niya ako hinahanap. Nakalimutan ko kasing magpaalam. Paano sa Maynila sanay na akong wala namang pinagpapaalaman dahil yung mama at papa ko parehong maagang umaalis para magpunta sa kani-kanilang trabaho. Humingi ako ng sorry kay Lola. Tapos sabi niya sa uulitin daw ay sasabihin ko kung saan ako magpupunta. Ang lugar daw nila ay hindi katulad ng lugar namin sa Maynila. Iba raw ang panganib na pwede kong kaharapin doon. Kaya wag akong kung saan-saan nagsusuot. Dugtong pa ni Lola, marami raw mga kakatwang nilalang ang dapat kong iwasan. Gaya ng aswang, kapre, tikbalang, duwende at mga engkanto at maligno. Totoo raw lahat ang mga yon at lahat ng nabanggit niya ay meron sa lugar nila. Napakamot na lang ako ng ulo at umuo na lang sa mga bilin ni Lola Emma. Kahit sinabihan na ako ni Lola, hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko noon na magpunta sa tindahan ni Tanya. Nagustuhan ko kasi talaga yung babaeng yon. Ang sarap titigan ng mukha niya. Kaso ang pinagtataka ko, sa tuwing tatambay ako ron, lagi ko ring nakikita yung lalaking tambay. Kung hindi siya nakaupo sa gilid ng tindahan, nakatayo naman siya sa tabi ng punong katabi ng tindahan. Tapos parang binabantayan lang niya ako kasi lagi siyang nakatingin sa akin. Sa isip ko,
kamag-anak siguro ni Tanya. Baka akala may masama akong balak sa dalaga nila. Tatanungin ko sana si Tanya ng palihim kung sino yung lalaking laging nandoon. Pero nung tatanungin ko na siya, bigla namang may dumating na tao para bumili. Nasundan pa ng isa. Pag alis ng mga bumibili ay nalimutan ko ng tanungin kasi bigla namang nagkwento si Tanya tungkol sa aswang na nakaengkwentro daw ng tatay niya dati. Pineperwisyo yung mga pananim nila sa bukid. Kaya ayun, hinabol daw ng taga ng tatay niya. Nung sa wakas ay natapos ang mahabang kwento ni Tanya tungkol sa aswang, ay naalala ko na ring itanong kung sino yung lalaki. Pero nung ituturo ko na sana yon sa kanya, ay tsaka naman bigla itong nawala sa kinatatayuan niya kanina. Siguro hindi ko lang napansin na umalis na pala. Sabi ni Tanya, hindi raw niya napapansin na may isa pang nakatambay doon. Tinanong pa niya sa akin kung ano bang itsura. Halata sa reaksyon ng mukha niya na napapaisip siya. Marami raw siyang tiyuhin at mga pinsang lalaki, pero hindi niya alam kung sino sa kanila ang sinasabi ko. Kasi parang wala naman daw sa mga yon ang tumatambay sa tindahan nila at wala ring tumutugma sa sinasabi kong itsura nito. Ang sabi ko naman, sige, ituturo ko na lang sa kanya kapag nakita ko ulit. Baka hindi lang kako niya napapansin dahil doon nga ito nauupo sa gilid ng tindahan. Hindi niya tanaw kung nasa loob siya ng tindahan o kaya naman sa punong katabi. Hindi rin niya yun matatanaw mula sa bintana ng tindahan. Di bale kako, kapag nakita ko ay ituturo ko sa kanya o kaya kakausapin ko rin. Makikipagkwentuhan ako para makilala ko. Tumangu-tango na lang si Tanya. Sabi pa niya, siguraduhin ko lang daw na tao ang nakikita ko at hindi maligno. Tinuro niya sa akin yung puno ng akasya sa gilid ng tindahan. May kapre daw na naninirahan doon. Sana naman daw ay hindi yun ang nakikita ko. Natawa na lang ako. Hindi naman kako mukhang kapre yung lalaki. Mukha lang siyang ordinaryong tao. May pagka-weirdo nga lang. Huwag daw akong pakasiguro. Dahil ang mga nilalang na yon, lahat ay may kakayahang magbalat kayo. Naisip ko lahat yata silang taga roon ay ganoon mag-isip. Para ring si Lola Emma si Tanya kung magsalita at magpaalala sa mga ganoong bagay. Napapailing na lang din ako habang nagsisindi ng yosi. Ilang araw pa ng pagtambay ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na magtapat kay Tanya. Diniretso ko na siya. Sinabi kong may gusto ako sa kanya. Sabay tanong na rin kung pwede ko ba siyang ligawan. Total ay nabanggit din naman niya na wala pa siyang nobyo. Bilang isang lalaki, paramdam ko na may pagtingin din siya sa akin. Kita ko sa mga mata niya kapag nagkukwentuhan kami. Nung umamin ako sa kanya, napayuko siya. Sabi niya bakit ko raw siya liligawan. Paano kung sagutin niya ako tapos bumalik na ako sa Maynila? Noon ko lang din naisip yon, Sir Neb. Paano nga ba? Nagbabakasyon lang naman kasi talaga ako roon. Hinatid lang ako ni Papa para lang makilala at magkasama rin kami ni Lola. Saglit akong nag-isip. Sabi ko na lang edi magsusulatan kami o kaya dadalawin ko pa rin siya doon. Nung panahon na yun kasi, Sir Neb, hindi pa uso yung cellphone. Sulat-sulat lang ang uso. Kahit papano naman ay nagkaroon ako ng pag-asa. Dahil sabi ni Tanya, pag-iisipan muna raw niya. Bukas din ay malalaman ko. Nung gabing yon, hindi tuloy ako makatulog. Kasi naiisip ko si Tanya. Malakas ang kutob ko na sasagutin niya agad ako. Napapangiti na lang ako ng kusa habang nakatingala sa makapal na kisame ng bahay ni Lola Emma. Nagulat pa nga ako nung makarinig ako ng sunod-sunod na katok. Kaya napabalikwas ako ng bangon. Si Lola lang pala. Nakala ko kung sino at ano na ang nangyari. Ipapaalala lang pala niya sa akin na isara kong mabuti yung bintana ng kwarto ko. Sumunod naman ako. Kilala ko na si Lola Emma. Hindi yun mapapakali hanggat hindi nakikitang ginawa ko na yung iniutos niya.
Pagkatapos kong gawin yon, balik na ako sa pag-iisip ko tungkol kay Tanya. Nararamdaman ko talaga na malakas ang pag-asa ko sa kanya. Nung araw na yon, excited akong pumunta sa tindahan ni Tanya. Halos ipaligo ko yung pabango at talagang nagpagwapo ako ng husto bago lumabas ng bahay. Pagdating ko sa tindahan ay nakita kong parang nagpapaganda rin si Tanya. Mukhang bagong pulbos at may konting kulay ang labi. Hindi nga ako nagkamali ng basa sa mga mata niya. May gusto rin siya sa akin. Nung una kinabahan pa ako sa sagot niya. Kasi sabi niya, hindi ko na raw siya kailangang ligawan. Sabi ko, bakit naman? Kasi raw maigsi lang ang panahon na itatagal ko sa lugar nila. Kaya ang gusto raw sana niya ay masulit ang panahon na ilalagi ko pa ron na kaming dalawa ay magnobyo na. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Lumabas pa siya ng tindahan at nagyakap kaming dalawa. May isa lang siyang hiling na kung maaari raw ay wag na naming sasabihin kahit kanino ang tungkol doon. Sigurado raw kasing mapapagalitan siya ng nanay at tatay niya, pati ng mga kuya niya. Ilihim na lang daw namin. Oo na lang ako. Tatanggi pa ba ako? Basta ang mahalaga sa akin ng mga oras na yon ay kaming dalawa na. Nagkakaintindihan na kami. Kaso mukhang may isa na hindi natutuwa, Sir Neb. Yung lalaking tambay din doon. Habang kausap ko si Tanya sa labas ng tindahan, ay nakatayo yung lalaki sa tabi ng punong akasya at matalim ang tingin sa akin. Nahalata ni Tanya yung pagbabago ng ekspresyon ng mukha ko, kaya tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin. Hindi ko inalis yung tingin ko sa lalaki habang tinuturo ko kay Tanya. Pero kahit na hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya, ay mabilis pa rin siyang nawala ng lingunin ni Tanya. Ilang beses kong kinurap-kurap yung mga mata ko. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap ay nawala yung lalaki sa paningin ko. Hindi ko naman siya nakitang nagpunta sa ibang direksyon. Noon ko na siguro, Sir Neb, na hindi talaga siya pangkaraniwan. Hindi siya ordinaryong tao. Maging si Tanya ay kinabahan. Sinabihan ako na umuwi na at siya naman ay magsasara ng tindahan. Pupuntahan daw niya yung tatay niya sa bukid at sasabihin ang nangyari. Ito raw ang nakakaalam kung ano ang dapat naming gawin. Sabi pa ni Tanya, kung lagi ko nang nakikita ang lalaking yon na nakatambay sa tindahan, tiyak na may motibo ito. Lalo na nung nakita ko na masama ang tingin niya sa akin. Kahit naguguluhan pa ako ay sinunod ko si Tanya. Umuwi na lang muna ako. Habang naglalakad pa uwi, bigla kong naramdaman na para bang may presensya sa likuran ko. Parang may sumusunod sa akin. Ramdam ko yung mabibigat na hakbang ng mga paa. Ayokong lingunin. Natatakot ako. Mas lalong ayokong huminto sa paglalakad dahil baka yung kakaibang lalaki yon. Baka sinusundan ako. Hindi naman sa naduduwag ako, Sir Neb. Pero kung ganoon na hindi ordinaryo ang makakalaban, sinong hindi matatakot? Nung pakiramdam ko ay malapit na sa likuran ko yung parang sumusunod sa akin, bigla na lang akong lumingon. Paglingon ko, dinig ko pa yung malakas na hangin na parang lumayo nung mapalingon ako. Wala akong nakita maski anino ng tao sa likuran ko. Kaya lalo akong kinabahan. Hindi ako maaaring magkamali. Dinig na dinig ko yung mga lakad na sumusunod sa akin kanina. Nagtayuan tuloy yung mga balahibo ko. Sa sobrang takot ay hindi na ako naglakad. Tumakbo na ako. Hingal na hingal ako nung makarating sa bakuran ni Lola. Naabutan ko siyang nagwawalis ng mga tuyo na dahon. Tinanong agad niya ako kung saan ako galing at anong nangyari. Sa pagitan ng paghingal ay kinuwento ko kay Lola Emma ang buong pangyayari. Hindi na ako nagkaila. Pagkatapos kong sabihin ang tungkol sa lalaki, ay luminga si Lola sa paligid. Tapos ay
pinagmadali ako na pumasok sa loob ng bahay. Nung makapasok na kami sa loob ay sinabihan ako ni Lola Emma na maligo. Nilagyan niya ng hindi ko alam na dahon yung pangligo ko. Tapos habang naliligo ako sa loob ng banyo, si Lola ay nasa labas ng pinto at nag-oorasyon. Nung matapos na siya at tapos na rin akong maligo, tinanong ko kung para saan yun. Sabi niya kailangan daw niya yung gawin para hindi ako malapitan ng engkanto. Kahit nasundan na ako nito sa bahay niya, ay hindi ako nito magagalaw dahil sa orasyong ginawa niya at sa dahon na nilagay niya sa panligo ko. Magsisilbi raw itong proteksyon ko. Yun lang daw ang alam niya na itinuro sa kanya ng nanay niya noong araw. Tiniyak sa akin ni Lola Emma na engkanto ang lalaki at posible raw na hindi nito nagustuhan ang ginawa kong panliligaw kay Tanya. Maaaring kaya ito laging nasa tindahan ay dahil binabantayan nito si Tanya. May gusto ito sa dalaga kaya nagalit sa akin. Ang ginawa raw ni Lola na proteksyon ay panandalian lang ang bisa, kaya kailangan daw niya akong dalhin sa albularyo para maagapan ang posibleng kapahamakan na ibibigay sa akin ng nagalit na engkanto sa tindahan. Hindi ko alam kung paano magre-react sa mga sinabi ni Lola. Ayoko sanang paniwalaan pero hindi ko din naman kayang ipaliwanag yung mga nangyari. Kaya sinunod ko na lang kung anong gusto ni Lola na gawin namin para na rin sa kaligtasan ko. Ang lolo pala ni Tanya na taga-kabilang baryo ay isang albularyo. Kaya pala ganun din katapang yung tatay niya sa paglaban sa mga aswang. Doon ako dinala ni Lola Emma dahil kakilala niya. Anito kagagaling lang din daw niya kina Tanya dahil pinuntahan nga rin siya ng anak niya para tignan ang apo niyang si Tanya. Nilalagnat daw ito ngayon at aniya ay nakakasiguro siyang ang lalaking engkanto ang may gawa. Pero siya na raw ang bahala. Alam daw niya kung paano kontrahin yon. Ganoon din daw ang gagawin niya sa akin. Nung hipuin niya yung balat ko ay mainit na rin ako. Ibig sabihin ay pareho kaming nilagnat ni Tanya. Sinabihan na raw niya dati ang mag-anak na laging pausukan ng puno ng akasya dahil unang tingin pa lang niya roon ay alam na niyang may naninirahan at ang pausok ang magsisilbing harang sa portal ng mga ito patungo sa daigdig natin. Pero hindi naman siya sinunod ng mga ito. Sabi ko naman bakit hindi na lang po ipaputol yung puno. Umiling yung albularyo at sinabi niya hindi raw maaari dahil kapag nawalan ng tirahan ang mga engkantong yon ay matitikman nila ang bagsik ng mga yon at posibleng ikamatay ng lahat ng miyembro ng pamilya. Napalunok na lang ako kaya wala raw mainam gawin kundi iwasan na magambala ang mga ito. At kapag ang mga ito naman ang nanggambala, hindi naman sila uurungan ng mga tulad niyang albularyo. Minasamasahe ako ng lolo ni Tanya. Inorasyonan at pinahira ng abo sa palad at talampakan. Huwag muna raw akong maliligo ng 3 araw para manatili ang bisa ng ginawa niyang proteksyon sa akin. Tapos noon ay hindi na ako pinayagan ni Lola na magpunta sa tindahan. Si Tanya naman ay ayaw na rin daw tumao sa tindahan. Natakot na rin sila. Kaya pansamantala muna nilang sinara yung tindahan hanggat wala pang tatao. Bago ako bumalik ng Maynila, pinuntahan ko si Tanya sa kanila. Okay pa rin naman kami at nagkasundo na magsusulatan. Mga 2 taon din kaming naging magkarelasyon ni Tanya kahit malayo kami sa isa't isa. Nagkikita lang kami kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon na bumalik sa probinsya. Pero Sir Neb, matapos nga ang 2 taon ay natapos din yung relasyon namin. Nung mabalitaan ko na may iba na siyang nobyo, hindi na raw niya kinaya ang distansya sa pagitan naming dalawa. Matagal bago ko nakalimutan yung nararamdaman ko kay Tanya. Pero yung karanasan naming dalawa sa engkanto ay hindi ko na talaga makakalimutan.
Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng sobrang belated happy birthday si Ma'am Sally Orden. Sorry po ma'am, medyo late na ako nakapag-upload pero belated happy birthday po Ma'am Sally Orden. Pinapabati yan ni Ma'am Lisa. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.